hawak na nga ng Philippine National Police ang dalawa sa mga tinuturing na missing link di umano sa kaso ng nawawalang sabongero. Pinilala yung mga nahuli na sina Ella Kim Patidongan at Jose Patidongan. Mga kapatid ito nung whistleblower na lumutang na si alias Totoy o si Julie Patidongan. Hindi tinukoy ang dalawa sa mga naunang pahayag ni alias Totoy noon, pero si Ella Kim, yung sinasabing nakita raw sa isang kuwang CCTV na nag-withdraw gamit yung bank account ng isa sa mga nawawalang sabongero, habang itong si Jose naman yung nakunan umano sa isang cellphone video na ine-escortan ang isa pa sa mga nawawalang sabongero habang nakaposat. Pero pakikwento naman sa amin, Brian, paano natunton itong sina Ella Kim at si Jose Patidongan? Masa itong pagkaka-arresto sa dalawang magkapatid na Patidongan ay pinamunuan ito nung kaka-relieve lang na CIDG chief na si Police Brigadier General Romeo Macapas. Ito raw ay isinekreto talaga sa media. Talagang kami sa Camp Crame, wala kaming idea na may ganitong hinuhuli na target din palang aresto yung magkapatid, dahil sabi nga nila, dahil nasa abroad itong magkapatid at yung mismong bansa kung saan nahuli, ay tinanggi mo lang sabihin dahil nga medyo sensitive ng impormasyon at gusto nilang matiyak talaga na ma-arrest ng dalawa. At yun nga, July 22, nakauwi na sila sa Pilipinas. Pero tama ba sa Southeast Asia daw na malagi itong dalawang ito? Base sa ating impormasyon nakuha, may dalawang bansang pinagpapalit-palitan lang to. Itong dalawang magkapatid na ito sa Southeast Asia. Tama ka dun, Master. Oo. Meron ba magiging state witness? Yung pagiging state witness, sabi ng PNP, pinauubay nila sa korte yan. Pero kasi, matandaan natin, medyo nagreklamo yung pamilya. Bakit daw gustong kasuhan itong si alias Totoy, itong si Julie Patidongan, dahil nga daw sinangalang daw yung witness na kakasuhan pa ng PNP. Sabi naman ng PNP, kung gusto talaga maging state witness itong magkakapatid na Patidongan, kailangan muna silang masampahan ng reklamo bago may proseso yung kanilang pagiging state witness. Although, ilang nabanggit din naman ng PNP kung paano yung qualifications, kung paano magiging state witness, Brian? Pero for the sake of yung mga nakikinig at nanonood sa atin, ano nga ba yung qualifications bago ka maituring na state witness? Ang pinaka-pinunto ng PNP kanina is dapat ikaw yung least guilty or hindi ikaw yung mastermind doon sa krimen na nangyari. At ito nga, itong si Julie Patidongan nga, sinasabi niya, hindi naman siya yung mastermind. So may posibilidad nga na mag-qualify siya doon sa pagiging state witness, pero lahat daw yan ay nakadepende naman doon sa magiging desisyon ng korte kung paano ilalakad yan. So ang dalawang ito ay nasa custody ng PNP. Saan sila nakakulong? Kanina sa press ko ni PNP spokesperson Jean Faltero natin yan, pero hindi niya direktang sinagot kung saan nakakulong itong dalawa. Siguro bahagi na rin nga nung pagsisiguro ng seguridad ng dalawa, dahil ito yung sinasabing may singlik nga, talagang poprotektahan ito ng PNP kahit na anong mangyari. Okay. Pero Brian, baka lang may maibigay ka sa aming update tungkol doon sa ginagawang investigation, especially doon sa mga na-recover na buto? Doon naman sa mga na-recover na buto sa Taal, sabi ng PNP ay wala silang nakuhang anumang DNA profile doon sa first batch ng mga butong nakuha, kasi ang paliwanag nila, sa sobrang tagal doon ng panahon na nakababad sa dawa yung mga buto, malamang sa malamang contaminated na yung mga buto at wala na silang makita na kahit anong tira na DNA profile sa mga butong yan. Doon naman sa mga buto na nahukay sa isang sementeryo sa Lemery, Batangas, sabi ng PNP, may nakuha silang 3 DNA profiles na doon sa 3 bangkay, 2 lalaki, 1 babae. Ang problema naman, hindi nag-match sa kahit na anong DNA profiles naman mula doon sa 23 na kaanak ng mga missing sabongeros, itong 3 nahukay na bangkay. So baka ibang krimen pa pala yung nung dalawang yun, Pero last na lang on my part, Brian, yung mga hindi na nakitaan ng DNA, ano yung magiging next move? Ang sabi ng PNP, bukas na sa posibilidad na yung mga nakuhang DNA profile doon sa ibang mga buto ay baka naman daw mag-match naman doon sa mga ibang cases sa mga nawawalang tao. Kaya ang sabi ng PNP, kung meron man daw yung mga kaanak na mga pamilya na may mga nawawalang kaanak, pwede raw magpunta sila
doon sa tanggapan ng PNP para magpakuha ng DNA profile at baka nga may mag-match naman doon sa mga butong nakuha. With regards naman doon sa mga butong wala talagang DNA profile, mukhang end of the road na para sa mga yun kasi nga sabi ni General Fajardo, wala nang option para makitaan pa ng DNA profile itong mga to.